Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapag-ulat sa ating aralin patungkol sa pandiwa. At ang ating tatalakayin ay ano nga ba ang tatlong aspekto ng pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Binubuo ito ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Ang pandiwa ay maaaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ang aspekto ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyayari o mangyayari o kung ipagpapatuloy pa ang kilos na naganap. Mayroon tayong tatlong aspekto ng pandiwa. Ang unang aspekto ay ang aspektong pangnagdaan o perpektibo. Ikalawa, aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo. At ikatlo, aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Ang unang aspekto ay ang aspektong pangnagdaan o perpektibo, kapag ang kilos na isinasaad nito ay tapos nang gawin o nagawa na. Iba't ibang panlapi ang ginagamit sa pagbabanghay sa pandiwang pangnagdaan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang ating panlapi ay ang at ang ating salitang ugat ay alis. Kaya't kapag ito'y pinagdikit o pinagsama, nagkakaroon tayo o bumubuo tayo ng salitang umalis. Kapag ginamit naman ito sa pangungusap, si Helen ay umalis ng maaga kanina. Ikalawang halimbawa, maaari din itong gamitin o ilagay sa gitna ng salitang ugat. Ngayon, ang ating panlapi ay ang at ang ating salitang ugat ay tanggap. Kaya't kapag ito'y pinagsama, bumubuo tayo ng salitang tumanggap. At kapag ginamit naman ito sa pangungusap, siya ay tumanggap ng parangal noong nakaraang linggo sa paaralan. Ikatlong halimbawa ay ang ating panlapi ay at ang ating salitang ugat ay linis. Bumubuo ito ng salitang naglinis. Ikaapat na halimbawa, muli, maaari itong ilagay sa gitna ng salitang ugat. Ang ating panlapi ay ang at ang ating salitang ugat ay sulat. Kaya't kapag ito'y pinagsama, bumubuo ito ng salitang sinulat. Ang ating ikalawang aspekto ay ang aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo. Kapag ang kilos na isinasaad ay kasalukuyang ginagawa o pasimulan ng gawin at hindi pa natatapos. Sa pagbabanghay ng pandiwang pangkasalukuyan, kailangan gumamit ng iba't ibang panlapi at ating inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Unang halimbawa, ang ating panlapi ay at ang ating salitang ugat ay tunaw. Ngunit, muli nating inulit ang unang pantig ng salitang ugat, kaya't bumubuo ito ng salitang natutunaw. Ikalawang halimbawa, ang ating panlapi ay ang at ang ating salitang ugat ay awit. Muli nating inulit ang unang pantig ng salitang ugat, kaya't bumubuo ito ng salitang umaawit. Ikatlong halimbawa, muli, maaari itong ilagay sa gitna ng salitang ugat. Ang ating salitang ugat ay tawa at ang ating panlapi ay Bumubuo ito ng salitang tumatawa. Ang ikaapat na halimbawa ay ang ating panlapi ay at ang ating salitang ugat ay laba. At muli natin inulit ang unang pantig ng salitang ugat, kaya't bumubuo ito ng salitang naglalaba. Kapag naman ginamit ito sa pangungusap, si Lani ay naglalaba ngayon ng kanyang damit. Sumunod na halimbawa ay ang salitang ugat ay hintay at ang ating panlapi ay Muli nating inulit ang salitang ugat, ang unang pantig ng salitang ugat,
kaya't bumubuo ito ng salitang hinihintay. Ang ikatlong aspekto naman ay ang aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Ang pandiwang ito ay tumutukoy sa kilos na hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang. Nababanghay din ang pandiwang panghinaharap sa tulong ng mga panlapi at ating inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Unang halimbawa nito, ang panlapi ay ma, at ang ating salitang ugat ay kita. Muli nating inulit ang unang pantig ng salitang ugat. Kaya't, ang nabuong salita ay makikita. Tandaan na ang ikatlong aspekto ay tumutukoy lamang sa mga salitang hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang. Ang ikalawang halimbawa naman ito ay maaari rin ilagay ang panlapi sa hulihan. Halimbawa na lamang, ang ating salitang ugat ay gamit at muli nating inulit ang unang pantig ng salitang ugat na ga. At ating inalagay ang panlapi sa ulihan, kaya't bumubuo ito ng salitang gagamitin. Mayroon ditong halimbawang pag-uulit sa unang pantig ng salitang ugat na hindi ginagamitan ng panlapi. Halimbawa, ang ating salitang ugat ay uwi at muli nating inulit ang unang pantig ng salitang ugat, kaya't bumubuo ito ng salitang uuwi. Kapag naman ito ay ginamit sa pangungusap, ang lola ko ay uuwi ng Pilipinas sa darating na Kapaskuhan. Sana ay mayroon kayong natutunan. Yun lamang at maraming salamat.